Hi sa lahat. Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa System, Guru, Markets. Magsimula tayo sa isang buod ng korporasyon. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Iminumungkahi naming isaalang-alang ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyong pinag-aralan ng mas maingat. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang performance ng kumpanya Verizon Communications Inc., ticker EV. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon simula noong Abril 23, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru, Markets kumpanya Verizon Communications Inc. na bibilang sa subkategory. Communication Mobile, 32 kumpanya ang lumahok sa paghahambing at ito ay napakarepresenta. Pangkalahatang resulta para sa kumpanya, 4-1 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1.1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng merkado sa pangkalahatan, maaari nating tandaan na ang average na resulta para sa stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na 4 na puntos para sa Verizon Communications Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya Verizon Communications at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang shares ng kumpanya Verizon Communications Inc. nagpakita ng pagbabago ng 7.7%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 20.3%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Verizon Communications ay $182.31 bilyong. At ang capitalization ng subkategory ay $1,020 bilyong. Verizon Communications account para sa isang bahagi ng 17.876%. Ito ay isa sa mga malalaking kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balanse ng kumpanya ay tinatayang nasa $9.2 bilyon. Ang capitalization ng balance sheet ng subkategory ay $447 bilyon. Verizon Communications Inc. bumubuo ng isang bahagi ng 22.184%. Pagkumpara sa shares ng stock exchange at balance sheet capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Verizon Communications Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 17.876%. Ang book value ay 22.184%. Ito ay kumakatawan sa isang 24% pagtaas sa halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng kumpanyang nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa $168.675 bilyon. Utang sa book capitalization ay 170% ng kapital. Resulta sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, masama, -1 point. Ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 1.04, na may average para sa subkategory na 17.5, na 41% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng stock ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, good, 1 point. Ang tubo sa huling 12 buwan ay umabot sa $17.510 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa darating na 12 buwan ay pansamantalang inaasahang magiging $20,479 milyon, at ito ay 17% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.4. Ang average sa subkategory ay 1.8, ito ay 22% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa kita kumpara sa mga indicator sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $134,820 milyon.
Ang hinaharap na kita sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $154,360 milyon. Ito ay 14% na higit pa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng tinantyang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 13% na may average para sa subkategory na 1.04%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 2.6%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 14.67%. Na 11% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohanan ito ay sumasalamin sa pagkakaiba sa pagitan ng halaga sa pamilihan ng organisasyon Verizon Communications, malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $1,830,000, samantalang para sa subkategory $1,532,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 11.5%. Pagtatantya ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay $175,800. Average para sa subkategory, $87,800. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 100%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay $1,353,000 sa subkategory na $845,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 60%. Pagtatasa ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 1.7% na may average para sa subkategory na 2%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 47% para sa kumpanya Verizon Communications. Samantalang sa subkategory ang antas ng RC 14 na ay humigit kumulang 50%. Sa karaniwan, ang mga pagbabahagi ng subkategory ay sinipi kapareho ng mga pagbabahagi ng kumpanya Verizon Communications Inc. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $43.18. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $46.78. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 9%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko mayong season ng Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri Verizon Communications Inc. Impormasyon at reference system para sa Stock Valuation Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets. Kayong lahat ang pinakamahusay na madla.